magandang hapon po sa ating lahat. Minsan pa, ang iyo pong lingkod, si Police Major Ariel Flores Biray from Arcad Family. So, unang-una po sa lahat, nais po namin salamat sa atin po ng Arcad Police Colonel Dante Lobos sa kanya pong pagpapaintulot upang gamitin po kanya pong kwarto para po sa pagre-record ng pahayag mula sa ating pong Panginoon. So praise God. So last week na pag-aralan po natin yung mga ibang mga bagay patungkol po sa Biblia. So mayroon na pong paunang pag-aral. So ngayon na naman atin pong itutuloy. At ang topic po natin sa hapong ito ay tinatawag na Who is God? So before po tayo magsimula, simulan po natin ang atin pong pagpapayag sa pamamagitan po ng simpleng pananalangin po sa atin pong Panginoon. Tayo po'y pumikit at damin po natin ang presensya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, may-ari ng langit at lupa na siya pong nagbigay ng lahat ng bagay sa amin, na ikaw po ang nagkaloob ng bawat hininga sa kinapal sa mga nabubuhay po sa oras na ito, Panginoon. Nasa inyo rin pong mga kamay ang amin pong buhay at anytime pwede mo i-extend ang aming pong buhay sa mga may nararamdaman at anytime po kung gusto mo, kalooban mo, nakunin mo po ang aming buhay ay nangyayari po. Sapagkat ikaw po ang may hawak ng lahat ng buhay ng tao sa sanlibutan, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, narito po ang inyo pong alipin, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong binigyan ng authority upang magbagi rin ng inyo pong salita. Punasan niyo po ang akin pong makalupang dila at magsalita po ako, Panginoon, na yun lamang sa inyo pong kalooban, O God. So, salamat po, O God, sa pamilyang itong Arcad Family. Dito mo po ako pinunta, sapagkat ito po ang inyo pong kalooban, ang makapagbahagi ng iyong salita at ikay maibahagi sa akin pong kapwa kapulisan dito po sa Pro One. So, use this program, Panginoon, upang ikay maipahayag kung ano pong inyo pong kalooban sa bawat isa, Panginoon. Alam ko ang kalooban mong ito'y para po sa ikabubuti ng bawat kapulisyan dito po sa Pro One. Muli, salamat po, ikaw pong manguna sa akin, magbigay ng karunungan at ano man pong sasabihin ko sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kaalaman sa akin pong isipan at may payag ng tama at kung ano ang nais mo sa oras na ito, Panginoon. Muli, kaya aming sinasamba, itinataas po sa amin pong kalagitnaan na ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Panginoon, at ikaw rin ang Diyos na amin pong sasambahin, pupurihin at itataas sa oras na ito. Amin pong binabalik, papuri, pinakamatatas ng pagsamba sa iyo lamang, Ama, aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen. So sa oras na ito, atin po pag-aaralan sa oras na ito yung tinatawag na topic po natin ay Who is God? So kung tatanungin po natin ang bawat isa kung sino po ang Diyos sa atin pong buhay, ay makapagbibigay siya ng kanyang kaalaman, kanya pong testimonyo kung sino po ang Diyos sa kanya pong buhay. So ang pinaka-concrete example po rin ito, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Sa atin pong mga listener at sa bawat nakikinig sa oras na ito, alam po natin na may Diyos sa atin pong buhay na may likha ng langit at lupa, na siya pong nagbigay ng hininga sa bawat isa po sa atin, nagbigay ng pamilya, nagbigay ng trabaho sa bawat isa, at nagbigay ang kalooban po niya, ang bawat isa ay maligtas, makilala ang Diyos na may likha ng langit at sangkalupaan. Walang iba, yan ay ang ating Diyos. Sa ating pong personal experience, masasabi mo na ang Diyos ay mabuti po sa atin pong buhay. Bakit po natin yan nasasabi? Sapagkat pag ang Diyos ay nasa atin pong buhay at mayroon po tayong karamdaman, immediately tinatawagan mo ang Panginoon. Pag masakit ang iyong ulo, ano pa mang mga karamdaman yan, Lord, masakit po ang akin pong ulo. Yan po ang iyong sinasabi. So hindi ka po basta-basta kaagad sa mga may pananampalataya sa Diyos, yan pong sinasabi niya na, Lord, pagalingin mo po ako pa. Pagalingin mo po ako, Panginoon. Yan po ang atin pong sinasabi. At minsan, naririnig ko sa labas, Lord, nagsakit yung ulo kung kunana. Sabi po ng isang tao, sabi po ng isang, hindi pa po yung talagang Christian believer, pero may pananampalataya na siya sa Diyos. At minsan po,
habang ako'y paparito, nakikita po natin sa mga tricycle, di po ba? Sa kanyang placard, di po ba? Jesus Christ is our Lord. Yan po ang atin pong nakita. So, ganyan po ang pananampalataya ng bawat Pilipino. Ang makadiyos, ang may paniniwala sa Diyos. So, sinasabi po sa Biblia, ang taong hindi naniniwala sa Diyos ay yung tinatawag na atheist. So, yan po ang nakakalungkot na bagay. Ang atheist po, sinasabi po niya sa Salmo na siya po ay isang hangal. Sabi po yan po ang katotohanan. Sabi nga po sa Salmo, mamaya matatapik po natin yung specific verse na nagsasabi ng isang atheist ay isa pong nakakalungkot na salita. Yan po ay false, sabi po sa Biblia. False, F-O-O-L-S. Yun pong nakakalungkot, yung wala kang Diyos sa atin pong buhay. So much for that. Ito po ay introduction lamang. So, tayo na po pupunta sa atin pong topic. So, who is God? Sino ba talaga ang Diyos na may-ari? Sino ba talaga ang Diyos sa atin pong buhay? At sino po ba ang Diyos sa atin pong buhay? So, akin pong babasahan dito po sa first sentence. The fact of God's existence is so visible. So, visible po, nakikita ng dalawang mata. Sa bawat mananampalatay naniniwala sa Diyos, masasabi niyang may Diyos na may likha ng langit at bagay. Na may Diyos na siya po ang ating pong pag-asa ng ating pong buhay. Na may Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa Kanya, sa Kanyang pamilya, at sa bawat panalangin niya, na may Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa Kanya. At lahat ng bagay na ating pong kinakain ay mula yan sa Diyos. Pag ikay lumalabas sa iyong tahanan, mayroong Diyos na naggagabay po sa atin. Sabi nga po sa Revelation, tayo po'y nasa sinapupunan po lamang ng ating pong mga magulang. Sa tiyan po ng ating pong ina, nandun na tayo pagkakalooban ng ating pong buhay. At alam po natin sa ating pong sarili, di man po natin ginustong mabuhay, pero nagtatanong tayo minsan kung bakit po tayo ay narito. So, nung previous week, nalaman po natin kung ano ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, this time, ipapakilala ko po natin, ang topic po natin ay, who is God? So, bawat isa ay makaka-relate po rito. Mayroon kanya-kanyang experience na tinatawag na Diyos ng ating pong buhay. Sa India po, ang ginudiyos po nila doon ay mga baka. So, makikita nyo, hindi nila kinakatay po ang mga baka. Sa India po yan. At sa iba naman, ang Diyos po nila ay yung tinatawag na mga nature. Di po ba? Yan po daw ang kanilang Diyos. Pero sa atin po, pinahayag ng Diyos, sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na atin pong ikaliligtas, kundi ang pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Siya po talaga ang Diyos na sinasabi po ng Biblia, na siya po ang magliligtas sa atin pong mga kasalanan. Without any controversy, sabi po sa Biblia, God manifests in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. At sino ba yon na sinasabi ng Biblia? Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating pong pangalan ng ating pong Diyos. So, ito po, who is God? So, ang Biblia po, sabi po rito, hindi niya prove na mayroon talagang Diyos, sabi po rito. Bagkos, sinasabi po ng Biblia na talagang nag-i-exist po ang may likha ng lahat ng bagay. Sabi po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. So, siya po ang may lalang ng langit at lupa, ang ating Panginoon. Yan po ang ating Diyos na siya pong manlilikha ng lahat po ng bagay. So, sa ating po pag-aaral, titignan po natin kung ano ang kalikasan, ang ano pong karakter ng ating pong Diyos na may-ari po ng ating pong buhay. So, without so much to do, pag-aaralan po natin ngayon, who is God? Kung ano po ang dinidefine ng Webster po sa Biblia. So, sabi po rito, our God is the supreme being. Siya po yung supreme being na tinatawag sa atin pong kapanahonan noon, nung panahon po ng mga dato, mayroon pong tinatawag na supreme leader.
Siya po yung nasusunod sa lahat ng bagay. So ganyan po ang Diyos minsan sa atin pong buhay. Siya pong nasusunod, lalo na kung ibinigay mo ang inyo pong buhay sa Kanya, ipinagkaloob mo ang inyo pong buhay sa Kanya, talaga po siya po ang masusunod sa atin pong buhay. Bagamat mayroon po tayong kalayaan na pumili kung ano po ang gusto po natin sa buhay, kung ano po ang naisin mo, yan po ang napakaganda sa Diyos. Mayroon po tayong kalayaan. Hindi niya inalis po yan sa bawat tao. So ganyan nga po tayo kapalad, sapagkat ang hayop wala pong pag-iisip yan. Wala pong pag-iisip ang mga, pero tayo binigyan ng kalayaan sa pagpili, sa pagdesisyon na nais po nating desisyonan. Ganyan po ang atin pong Panginoon. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, ang kaisipan niya ay mapunta po sa atin. Ayaw niya tayo pong maging robot. So napakapalad po ng tao sapagkat binigyan niya na siya ay parang, sabi nga po ng tukso ng Diablo noon kay Eva at Adan, kayo'y magiging parang Diyos kapag ang kinain nyo ang puno ng bunga ng puno ng masama at mabuti. So in short, kinain po nila yon. Ano pong nangyari? Nabuksan po ang kaisipan ng tao. Ang akala nila, ang tukso ng tinatawag na serpent ay maganda, pero hindi po. Nakita po nila ang kanila pong kaubaran at doon po naipanganak ang unang kasalanan ng atin pong mga ninuno na sina at Eva at Adan. Pero gumawa po ng hakbang ang Diyos sa atin pong buhay. Gumawa po siya ng pamamaraan. Yun po yung kanya pong pagbaba. Through Sister Mary na ipanganak po siya. At siya po'y nagkatawang tao. After 33 years, siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. So, lahat po ng pang-iinsulto sa kanya before siya ipako sa krus ng Kalbaryo, ay naranasan po niya. Ikaw ba ang Diyos? Mayroong sinuntok ko siya, dinuraan yung kanyang muka. Ganyan po niya tayo kamahal. Ginawa ng ating Panginoon yan. Bagamat siya ay Diyos, pero yung sakit na nararamdaman ng bawat isa na dapat sana po tayo ay may pako sa krus. Pero inangkin po yan ng ating Panginoon dahil po sa kanya pong pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa po sa atin. So habang tayo po'y nabubuhay, habang tayo po'y humihinga, mayroon pong hangin na atin pong nararamdaman na pumapasok po sa atin pong mga ilong. Yan ay patunay na tayo'y minamahal ng Diyos. Na yan po ang patunay na may pag-asa sa buhay na ito. Ganyan po niya tayo kamahal. Yan ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So siya po yung supreme being at alam po natin na siya yung creator. So sa universe, tingnan nyo nga po kung gaano kagaling ang creator po natin. Sa isang salita lang, nagkaroon ng galaxy, mga stars. Di po ba? Pero sa ika-6 na araw tayo po ang pinaka-special. Sapagkat through sa kanyang kamay, dumampot po siya dito sa lupa, hinulmaan niya. As tao, tayo po kanya pong hiningan, doon po tayo nagkaroon ng buhay. Oh, ganyan po ka. Tayo kamahal ng ating pong Panginoon. We are very special in His sight. Special po tayo sa harapan ng Panginoon. Pero minsan hindi po natin nakikita yung pagkahalaga po natin sa harapan ng ating Panginoon. Minsan ang ninanais po natin ang atin pong ginagawa. Minsan, ang ginugusto po natin, ang atin pong ginagawa, na yun pala, yung gusto mong yun, yung gusto mong nais na gawin, ay labag pala sa harapan ng ating Panginoon. So, ang ginawa ng Diyos, binigay po niya ang kanyang mga salita sa atin pong kapatawaran. Nabuo po ang Biblia na may 66 books. Nandun po ang kung ano ang plano ng Diyos sa sanglibutan. Nandun po ang kanya pong kalooban na dapat sundin natin as guide, na dapat po nating tupdin sa araw-araw at makikita po natin ang kalooban ng Diyos sa 66 na books na yan. Yan po ang Biblia. So ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. So ano po pong sabi rito? Who is God? He is perfect in power. Makapangyarihan ang Diyos na ating pong pinagsisilbihan. Praise God, kung minsan mayroon po tayong mga sakit na akala na po natin yung sakit na yan na hindi na po tayo gagaling. Pero pag ipinikit mo ang iyong mata at naniwala sa kanyang mga salita na may Diyos, tinawagan mo ngalan ng Panginoon,
pagagalingin ka po niya sa mga may karamdaman. Basta sincere po tayong manalangin sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Wala pong magagawa ang doktor. Yan po ang katotohanan kung wala ang pagkasi ng Diyos sa karunungan ng doktor na yan at wala ang pagkasi ng Diyos sa mga medisina o mga gamot na tinitake po natin. So lahat ng may akday ay ang Diyos lamang. So basta tayo may paniniwala, lahat po ng atin pong hilingin, dalangin sa Kanya ay Kanya pong ibibigay. Pero remind po natin, ito ay Kanyang ibibigay kung ito po ay Kanyang kalooban. Kalooban pong nangyari ng Diyos po sa atin pong buhay. At hindi naman kung nakikita ng ating Panginoon na ito po ay iyong ikapapahamak. At ang ikatlo ay tinatawag na magpaghintay. So minsan po, di po tayo magapaghintay. Sabi mo, Lord, minsan po sa atin po, di po ba lalo sa promotion po natin. Lord, sana ma-promote po ako sa oras na ito. Pero sad to say, hindi binigay ng ating pong Panginoon. So it is not yet time, yung mga bagay na yun. Huwag po tayong manlumo. Sapagkat ang oras, ang panahon ay nasa kamay ng Diyos. Alam niya kung kailan niya ibibigay ang inyong panalangin na promotion. So wag po tayong mawalan ng gana sa pagtatrabaho kung hindi man binigay ng ating pong Panginoon ang bagay na iyong hiniling. Sapagkat alam niya kung ano ang pinakamaganda sa atin pong buhay. So ano pa ba? Sabi po sa divination, God is a God of goodness and wisdom, kabutihan at karunungan sa lahat ng bagay. Yan po ang atin pong Panginoon. Okay? So ngayon, papag-aralan po natin kung ano ang nature ng atin pong Panginoon. So ano po ba yung nature na tinatawag? Ito po yung kalikasan ng ating Diyos. Kalikasan po niya kung ano po siya sa atin pong buhay. So unang-una, kung atin pong bubuklatin, ang banal na kasultan dito po sa John 4:24, sabi po rito, God is a spirit. So, ang unang kalikasan ng ating Panginoon, siya po ay espiritu. Ang espiritu po, mga atin pong mga kasamang listener, mga nakikinig sa oras na ito, hindi po natin nahawakan, hindi po natin nakikita ang espiritu. Pero ito po ay atin pong nararamdaman. So, sabi po ni Prophet Joel sa Joel 2:28, in the last day, I will pour out my spirit, in your sons, in your daughters will prophesy, and they shall see vision, they shall dream dreams. Yan po yan. So sa atin pong kapanahunan, ang espiritu po ng nararamdaman ng bawat isa ngayon, lalo sa mga mananampalataya, lalo na po sa kinikilala na may Diyos sa kanya pong buhay. Sabi nga po, akin pong ulitin sa inyo, saan man ang dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon sa kanyang pangalan, naroon ang Espiritu ng Diyos. So as of this time, tatlo kami rito, ang atin pong magaling na interviewer, si Faith, at si Masi na rito rin, ang mga galing na personil na Arcad. Praise God. So, napakapalad ko nga rin po, ito po akin pong sasabihin sa inyo. Sabi po ni R3 sa akin noon sa Romayam, Ariel, mapupunta ka na sa R5. So, hindi ko naman po ginusto nang pupunta po sa R5. Sabi ni R5, to God all be the glory. Ang Diyos ang maitaas sa opisinang ito. Sabi niya, mapupunta ka sa mga personnel na magagaling. Well, nakita ko naman na talagang magagaling ang personnel ng R5. Consistent po yung kanyang upper, 100%. So, alam ko ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa bawat at nagpapasalamat rin ako sa Panginoon sapagkat ipinunta niya ako rito at ngayon nagsasalita sa inyo pong harapan. Yan po. So, unang-una, yan po ay unang kalikasan ng ating Diyos ay Espiritu. Praise God. Naging visible lang ang Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. At that time, siya po'y nahawakan, sila po'y nakakausap sila ng kanya pong mga apostoles. At that time, nung nagkatawang tao ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, nakikita ng mga tao ng dalawa po nilang mga mata kung paano siya magpagaling
At through His power, sa pamamagitan lamang po ng 5 isda, 2 tinapay, napakain niya ang libu-libong mga tao. Mahigit 5,000 tao ang pinakain ng ating Panginoong Diyos that time. So sa 4 Gospel, nandun po ang kwento, nandun po ang mga milagrong ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Nakita po ni Pedro, nakita po nila kung paano siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Ganyan po kapangyarihan ang Panginoon. Ang mga patay sa that time ay nabuhay dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpapatunay lamang na siya po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Bagamat siya ay Diyos, nandun po siya sa kalangitan, inabot po niya tayo. Ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. So sa mga nanlulumo ngayon, sa mga may mga karamdaman, may mga problema, payo ko po sa inyo, ipikit lamang po natin ng ating pong mata. May Diyos na nakakakita po sa atin. May Diyos na ang kanyang 2 tainga ay nakikinig po sa ating pong mga panalangin. Mahal na mahal po tayo ng ating pong Diyos. Basta maniwala ka lamang, believe on the Lord Jesus Christ, and healing will come sa ating pong buhay. Darating po ang kagalingan at lahat ng bagay na atin pong hilingin sa Kanya ay Kanya pong ibibigay. Lalo na pag pinapanalangin mo ang iyong kapwa. Lord, ingatan mo po ang aking kapatid na ito. Lord, ikaw pong mangunay, ilayo po sila sa anumang mga panganib o mga disgrasya. Alam niyo po, pag pinapanalangin po natin ang ating mga kapwa, ang ating pong mga sa buhay, tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Sapagat ito ang kalooban ng Diyos, ang mahalin po ang ating pong kapwa. Hindi lang po yung pagmamahal sa ating pong sarili, kundi pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yan po ang nais ng Diyos. Kung may nakagawa ng kasalanan sa iyo, still nandun pa rin po yung tinatawag na dapat na pagpapatawad. Sapagat ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo as example na dapat pong patawarin ang mga nagkasala po sa atin. So may nagtanong nga po sa Panginoon, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ng Panginoon? Ano pong sabi niya? Ano pong sabi ng nagtatanong? 7 beses ba? Pero ang sagot ng ating Panginoon, 77 times. Ibig sabihin, habang tayo po'y nabubuhay, nandun po dapat ang pagpapatawad sa ating kapwa. So, pag pinatawad mo ang iyong kapwa, nandoon ang pag-ibig at pag-intindi sa Kanya. Yan ang nais ng Panginoon. Ang pag-ibig sa kapwa at unang-una ay yung pag-ibig sa Kanya. So pangalaw pong kalikasan ng ating pong Panginoon, natin pong babasahin sa 1 Timothy 1:17, the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. So siya po yung ating Hari, magpasawalang hanggan, immortal, walang kamatayan. Sabi po, at ang matalinong Diyos na may likha ng langit at lupa, na siya po ang nag-design ng bawat isa po sa atin. So ano po ang sinasabi rito sa pangalawa? God is infinite. Yan po ang pangalawang kalikasan ng Panginoon. When we say infinite, sabi po sa Webster Dictionary, He is limitless or endless in space. So wala pong hanggan. Nandun po lahat ang Diyos sa lahat ng dako. Sabi po dito, ay impossible to measure or calculate. So hindi po natin na mami-measure ang Diyos sapagat siya po ang may-ari ng oras at ng lahat-lahat po sa atin pong buhay. Ganyan po kapangyarihan ang Diyos. Praise God, ganyan po siya kagaling. So, sa solar system, siya po naglagay ng mga planets. So, hindi na po natin maabot ang kaisipang iyon kung paano niya nilagay ang Mercury na mayroon pong tinatawag na orbit na umiikot palibot sa araw. At yung tinatawag na itong atin pong mundo na Earth, na tinatawag na the only living planet na mayroon pong mga tao at mga may buhay po sa ating pong mundong ito.
And what else? Jupiter, Saturn. So, ang nilikha ng lahat ng bagay na yan na walang iba kundi ang Panginoong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Ganyan po siya kagaling. So, base sa pag-aaral po natin, mayroon po tayong tinatawag na galaxy, group of stars na tinatawag. Ganyan po siya kagaling. Hindi po maabot mismo ng atin pong kaisipan. Kahit gaano katalino ang isang tayo, hindi niya kayang abutin kung ano ang kaisipan ng ating Panginoon. Hindi maabot ng isang tao ang kaisipan ng Diyos. Sapagkat siya lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Praise God. Yan po ang atin pong Diyos. God is infinite, limitless, or endless is space. Impossible to measure or calculate. So, pangatlo, akin pong mabasahin sa 2 Samuel 7:22. Wherefore, those art great, O Lord God, for there is none like thee, neither is there any God beside thee. So sabi po rito sa third, na kalikasan ng tao, God is incomparable. Hindi pwedeng ikumpara ang Diyos sa bawat kilala ng bawat isa. Sapagkat siya nga po ay Diyos incomparable, hindi po natin siya pwedeng i-compare sa kanino man. Okay? Yan po ang patlong kalikasan ng ating Panginoon. God is incomparable. So sa Malakay 3:6, akin pong babasahin sa inyo. For I am the Lord, I change not. So ang pang-apat na kalikasan ng Diyos ay tinatawag na God is immutable. Ibig sabihin ng immutable, sabi po sa Webster Dictionary, unchanging God. So kung ang tao nagbabago, ang Diyos, ang kanya pong pag-ibig sa atin ay hindi po nagbabago. Habang tayo po'y nabubuhay, nandoon ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang kanyang pong pag-iba ay singlawak ng karagatan, sabi po na nila. Ang kanya pong pangunawa ay sintaas ng mga kabundukan. So, ganyan po niya tayo inuunawa. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. So, God is immutable God. Ito po yung pang-apat na kalikasan ng ating Diyos na buhay. So, panglima, akin pong babasahin sa inyo ang Psalms 139 verse 7 and 8. Sabi po rito, whether or shall go from the Spirit, kung ako man ay pupunta sa mga Espiritu, sabi po ni Psalmistang David, o kung nandun man ako sa Spirit Word na tinatawag, yan pong sabi ni Psalmistang David, or whether shall I flee from thy presence, kung lalayo man ako sa inyong presensya. Praise God. Yan ang sinasabi ni David. So akin pong tutuloy sa verse 8, if I send up in heaven, thou art there. Kung pupunta man ako sa langit, ika'y naroon. Yan po ang sabi ni Psalmistang David. If I make bed in hell, kung pupunta man ako sa impyerno, nandoon ka. So, God is everywhere. Nandoon po siya sa lahat ng dako. Tayo man po. Kaya alam po niya kung ano ang itinatago ng bawat isa po sa atin. Maging ang ating pong mga buhok ay kanya pong bilang. So, kilalang kilala tayo ng ating Diyos. Kilalang kilala ng Diyos ng bawat isa po sa atin, lalo na sa mga nasa serbisyo ngayon. Kilala niya na tayo ay magiging pulis. Kilala niya kung sino ang kanya pong paupuing regional director. Kilala ng Diyos kung sino ang kanya paupuing provincial director. Sapagkat ang Diyos ay napakagaling ng Diyos at sa lahat ng dako ay alam niya kung ano ang nasa ng puso ng tao. Kung ano ang desire ng bawat isa, yan po ang nangyayari. Ganyan po, mayroong pag-asa na kanya pong ibinigay sa bawat may hininga. So, siya po yung nagbibigay ng posisyon din po sa bawat isa po. Kung gusto mong maging pulis nung nasa sinapupunan pa tayo, alam na ng Diyos, nabasa na niya, sapagkat siya po ang nakakaalam ng time. 20 years from now, nung that time, nakita ka niya na ikay magiging isang alagad ng batas.
At makita rin ng Diyos na that time ay mayroon kang matutulungang mga tao. Sa pagsasalita mo lang, makikita ng Diyos na ikay makikipagbigay ng inspirasyon sa kanila. So siya po ang naglagay sa bawat isa po sa atin kung bakit tayo po ay naging pulis, kung bakit po nangyari yung bagay na atin pong iniisip. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa atin pong Diyos, sa atin pong buhay. So alam ng Diyos ang bawat naisip po natin, ang bawat mga pangarap at ambisyon ng bawat ginapal. Basta magkaroon lamang po tayo ng tiwala sa Kanya, manampalataya lamang tayo sa Kanya, at ito'y Kanyang ibibigay, lalong-lalo na kung ito'y Kanyang kalooban. So sa lahat ng dako, nandun ng Diyos, pwede kang mag-pray. Kung nandun ka sa gilid, kung mayroon kang problema, pwede kang manalangin kagad, instant nakikinig ang Diyos, sapagkat naroon po siya sa lahat ng dako. So kung ano pong nabasa natin sa Biblia na ayaw ng Panginoon, huwag po nating gawin. Kung sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong pamilya, mahalin mo ang iyong kapwa, yan po dapat ang atin pong i-exercise. Kung nabasa mo sa Biblia, na mahalin mo at pagsilbihan ang Panginoong Diyos ng buong puso at kaluluwa, yan po ang dapat nating gawin, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Yan ang pag-ibig at pagmamahal sa Kanya at sa kapwa. Yan lamang po umiikot sa 4-letter na yan ang mundong ito, sa tinatawag na pag-ibig. Kung tayo po ay nag-i-exist, tayo po ay nabubuhay dahil po sa love, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. So narito po ako sa oras na ito, sa bawat aking po mga kabaro na nakikinig sa oras na ito, kung nandun ka man sa tinatawag na kababaan ng buhay, o tinatawag na down ka sa oras na ito, magkaroon ka lamang ng pananampalataya sa Kanya. May Diyos na nakakikita sa iyong sitwasyon. Manampalataya ka sa Kanya at magtiwala at ikay Kanyang tutulungan. God is everywhere. Ganyan po ang ating Panginoon. So, ito po yung ikalimang kalikasan ng Diyos. God is everywhere. So, pang-anim, akin pong babasahin ang Matthew 11:21. Thou shalt call His name, Jesus, sabi po rito, for He shall save His people from their sin. So yan pong sabi. So ang pang-anim na kalikasan ng pala ng Diyos ay ang Diyos na nagliligtas. Yan po ang kalooban talaga ng ating Panginoon, tayo po iligtas. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tayo nagkasala, sapagkat sa Romans 3:3 sabi po rito, for all have sinned. Lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Diyos at come short in the glory of God. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat nature po natin, ang kalikasan po natin, nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating pong mga magulang ay mayroon na pong kasalanan. Yan po yung tinatawag na original sin na ginawa po ng ating pong unang magulang. Yung sinuway nila ang utos ng Panginoon that time, na kanilang kinain ang puno, ang bunga ng puno ng masama at mabuti. So nung kinain po nila yun, alam na po nating istorya, nabuksan ang kanila pong dalawang mga mata at nakita po na sila po'y hubot-hubad. Ibig sabihin, no, nakita nila mayroon na po yung tinatawag na pagkakasala, sapagkat sinuway nila ang utos ng Panginoon that time. So, ang ginawa ng Diyos, siya po'y bumaba dito sa lupa. Paulit-ulit lang. Nakuha nito sa Semana Santa, atin pong laging napapanood, the Passion of the Christ. Passion of Christ, kung ano yung kanyang ginawa sa bawat isa, upang tayo po ay iligtas. Di po ba? Ganyan po niya tayo kamahal. Bagamat tayo nagkakasala ng napakaraming base sa araw-araw, nagpukumit po tayo ng kasalanan, nadarapa po tayo, ano pa ba, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa, ano pa bang mga kasalanan niya, at marami pang mga kasalanan natin pong nagagawa.
pag ika'y humingi ng tawad sa Kanya, ika'y Kanyang patatawarin. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Mahal na mahal po niya ang bawat isa po sa atin. At ang mensaheng ito, ang pangaral na ito, ito po lagi kong sasabihin sa bawat agi pong makakasalamuha na mayroong Hesus na nagmamahal sa bawat isa. Na mayroong Hesus, pag nanampalataya ka sa Kanya, ay mayroong pag-asa ang iyong buhay na kawalan. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. At sa lahat ng oras, ang Jesus Christ na atin pong tinatawagan, sa lahat ng dako, siya po ay naroon. So manampalataya lamang po tayo. Yan po ang atin pong Panginoon. At ang number 7 na kalikasan ng Panginoon ay tinatawag na all power and authority. Sa babasahin ko, sabi po sa tinatawag na Ephesians 1:22 at sa Revelations po 19:6. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya pong mga kamay. Kung noon ang kamatayan ay laging umiikot sa lahat ng dako ng mundong ito, pwede lahat, anytime pwedeng mamatay ang isang tao. Pero as this point of time, nasa kamay na ng ating Panginoong Jesucristo yung tinatawag na buhay ng bawat isa. Sapagat lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority ay nabigay na sa Kanya. So kung kukunin po niya ang ating pong buhay, nasa Panginoong Diyos yan. Pero sa mga nabubuhay sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo na may Hesus, na siya pong dapat nating paglingkuran, na mayroong Hesus, na siya pong dapat nating ibigay ang ating pong buhay sa Kanya, na dapat po nating paniwalaan at malin, sambahin, papurihan, pasalamatan, dakilain ang ngalan niya. Yan po ang kagustuhan po niya, ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, as at this time, hopefully, nakapag-share po ako sa inyo. So, nalaman po natin ang kalikasan ng ating pong Panginoon. So, akin pong babasahin ang 7 kalikasan uli sa inyo. Naway, mayroong maiwan po sa ating pong kaisipan. Na ang Diyos ay God is Spirit. Yun po yung una. Pangalawa, God is infinite. Pangatlo ay tinatawag na God is incomparable. Okay? Pang-apat, God is immutable. Pang-lima, God is everywhere. At yung pang-anim, God, na siya pong God that saves. Sabi po rito. At pang-pito, the Lord God is omnipotent, all-powerful God. So sa atin pong mga listeners, sa bawat mga nakikinig sa oras na ito, mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Yan po ang laging sinasabi ng bawat mga ngaral, na ibigay po ang Biblia para sabihin sa bawat nakikinig, para doon may kwento kung paano niya, kung ano ang sakripisyong ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mahal na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Kung tayo po'y may buhay, habang tayo po'y nabubuhay, isipin po natin na may Diyos na unang umibig at nagbigay ng pag-asa po sa bawat isa sa atin. So hindi ko na po patatagalin ang aking po pag-i-exhort o pagbabahagi. So at least naibigay ko sa inyo kung ano ang kalikasan ng Panginoon. So, hopefully, manampalataya po tayo. Sapagkat sabi po sa Hebrew, for without faith, it is impossible to please God. Kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, hindi po niya tayo kalulugdan. Yung faith, ito yung tinatawag na pinaniniwalaan mo na mangyayari ang isang bagay, bagamat hindi pa nangyayari sa iyo, pero may faith ka. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi po natin nakikita ang Diyos. Ang Biblia po na isulat, na sabi po ron na siya po naipako sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin nakita, pero nabasa mo yun at ikay nanampalataya. Okay? Nanampalataya ka sa mga bersikulo yun, sa mga kwentong yun.
Yun ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Huwag nawa tayo yung tinatawag na atheist na wala pong pagkilala sa Diyos, na sila lamang po ay nag-i-exist sa lupang ito at anumang gusto nila ay pwedeng gawin po nila kahit na ito na po ay labag sa batas, okay? Labag sa kalooban ng may likha. So pwede po lahat ng bagay sa kanila pong kaisipan sapagkat sabi nga nila ay walang Diyos. So yung mga scientists din minsan, yung po nakakalungkot ng mga bagay, hindi po sila naniniwala. So kaya na-create po yung tinatawag na, nakwento po yung tinatawag na Big Bang Theory. Okay, na from that time may biglang sumabog, hindi rin po nila may paliwanag kung paano po nagsimula. Pero ang Biblia po, may concrete na sinasabi na tayo po ay nilikha ng makapangyarihan, walang limitasyon, mapagmahal, nakakaintindi sa bawat at Diyos na nagliligtas sa bawat isa. Yun po ang sinasabi po ng Biblia. So, hindi ko na po nais ko lamang sabihin sa inyo, mahal na mahal kayo ng atin pong Panginoon. At nawa yung kanya pong pag-ibig na yan ay suklingan din po natin. Paano natin susuklian? Paglingkuran po natin siya. Ibigay po natin ang atin pong buhay sa kanya. Umatin po tayo ng mga tinatawag na pag-aral ng salita ng Diyos o Bible study. Pwede rin po magbasa po tayo ng Biblia. So, may kwento ko lamang po, hindi na po ako magtatagal. Nung early youth ko po, nung kabataan ko po noon, nagbabasa po ako ng Biblia. Pero hindi ko po maintindihan noon. Nagbabasa talaga ako ng Biblia, Sister Faith, Sister Masi. Pero hindi ko maintindihan talaga Ano ba naman ito? Sabi ko, bakit ganito? Kasi wala pa yung Holy Spirit Pero nung one pala, may inutusan ng Panginoong Diyos na pastor. Siya pong nagpaliwanag sa akin kung ano ang nilalaman ng Biblia, na may Jesus na nagmamahal sa atin. At that time, sa unti-unting pag-aaral, hanggang sa maintindihan ko ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Unang-una, ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang bawat isa. Ang kilalanin mo siya as your personal Savior and God in your life. So, hanggang dito na lamang po. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon at wawakasan ko po ito as this point of time sa pamamagitan po ng pananalangin. So tayo po yung manalangin. Praise God. Dakilang Diyos, ikay muling aming sinasamba. Salamat po sa oras na ito at naibahagi kita, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na may-ari ng langit at lupa, na ikaw ang Diyos na nagliligtas. So sa oras na ito, Panginoon, dalahin ko po, O God, na iligtas niyo po ang mga di pa po ligtas ngayon, Panginoon, Lord God. Iligtas mo sila, naway mabuksan po ang kanila pong puso't isipan, naway yung mga naibahaging salita, mga salita, naway tumino ay may maiwan sa kanila pong puso, Panginoon, at ikaw ang kumausap sa kanila. Pagpalain niyo pong bawat mga nakikinig sa oras na ito, Panginoon, kanila pong mga pamilya, niyo pong pagpalain, Panginoon, kung naman po, kung mayroon pong mga problema sa oras ito, may mga problema, mayroong mga daladalang bigating sa kanila pong buhay, niyo po silang tulungan, Lord God, at magpakilala ka sa kanila, Panginoon, na kung ika'y tatawagan, Lord, kausapin niyo po sila, Panginoon, ipadamo mo po ang niyo pong makapangyarihang kamay handang tumulong sa kanila, Panginoon. Magligtas ka, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po lagi po ang amin pong tinataas, dinadakila sa oras na ito. Sa muli, salamat po. Pagpalain niyo ang Pro One family sa pangunguna po ng amin pong RD, ang buong staff, mga PLCOs, NUPs, at sa bawat pamilya po ng bawat Pro One family, buong kapulisyan ng Pro One at buong PNP organization ay inyo pong pagpalain at ingatan, Panginoon, Lord God. Maging aming bansa,
Dalayan po namin sumula sa amin pong mga presidente at mga namumuno. Ikaw pong bigyan ng karunungan sa kanila upang kami po'y gabayan, upang umunlad po ang amin pong bayan. Kaya aming sinasamba, pinupuri sa oras na ito, dakilain, sambahin, purihin, itaas ang iyong pong ngalan. Amin pong binabalik ang papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen.